Weird talaga nitong mic na to. Naintindihan kung bakit siya ganito. Anyway, hello, mic test, mic test. Okay ba guys? Anyway guys, so ngayon pag-uusapan natin ang mga panibagong ganap sa political ads ni Senator Amy Marcos. Actually, one of the most, I would say, one of the most, sabihin na lang natin, bravest na nagsalita ngayon si Senator Amy Marcos. Pero ito kasi lantaran niya ng pinangalanan kung sino ba talaga ang tunay na nagpapatakbo ng gobyerno. Sorry guys, no, medyo napindot natin yung ating outro kasi sa intro. Anyway, so ito na nga guys, kakapanood ko lang a few minutes ago, itong message ni Senator Amy Marcos. And dito, napakasimple lang. I don't know if this was written and directed by Direk Darelia, pero napakasimple at napaka-brilliant ang pagkakagawa. Panoorin natin. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. Ay may isip, ay may salita, ay may gawa. Number 39 sa balota, Amy Marcos. Okay, actually there's a write-up for this political ad, no. Basahin natin yung sinulat mismo ng ABS-CBN. Sabi dito, not Marcos, I Mrs. Government now controlled by Araneta Romualdez. Okay? Ayon sa kanila, Senator Amy Marcos also on Friday released a political advertisement claiming that her brother, President Ferdinand Marcos Jr. has lost control of government. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. She said an apparent whip at her cousin Martin Romualdez and sister-in-law, First Lady Liza Araneta Marcos. She said that the true Marcos would not enter into an alliance with politicians who mistreated her family, which fled the Philippines in the 1986 after the People Power Revolution ended the dictatorship. Ngayon ang tanong natin guys, bakit kaya nasasabi ito ni Senator Amy Marcos? Kanino nakipag-alyansa si Bongbong Marcos para siya naman ang pabagsakin, 'di ba? Hindi mo kakainin ang suka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. So again, going back, 'di ba, nag-post ako sa Facebook. Sino ang sasagipin ni Senator Amy Marcos? Ang kapatid niya ba o ang legasiya ng kanyang ama o ang kanilang family name? So dito nakikita na natin very loud and clear sa mga pronouncement ni Senator Amy Marcos na ang kanyang pinapangalagaan ay hindi lang ang kanyang kapatid, pero ang buong pamilyang Marcos. 'Di ba? Said the senator seeking re-election. Marcos said that with the recent issues of the country is facing, it has become clear that Marcos was no longer in control of the government. Meron actually yung write-up dito si Kifi Chu, no? Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw ang gobyerno. Gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Aquino, Araneta, sorry.
Marcos and her brother had been at odds over the conflicting stances on March 11 arrest and transfer of the former President Rodrigo Duterte to the custody of the International Criminal Court, where he faces allegations on crimes against humanity over his brutal drug war. She left Alianza last month after launching a Senate investigation into the matter and said this week that her brother's law approval ratings are affecting her re-election campaign. So basically, totoo nga pala yung sinasabi tungkol dito. 'Di ba? I've seen one PubMat, publication material, na may sinabi rin nga si Senator Amy Marcos na bumabagsak ang kanyang rate, na affected siya sa low approval ratings ng kanyang kapatid. And we've seen this even before, na kung ano man ang performance ni Bangag Jr. o ni Bongbong Marcos, definitely, no, magkakaroon to ng effect kay Senator Amy Marcos. Not because of her performance, but because she is a Marcos. Okay? Nakakalungkot man isipin na kahit gaano kagaling kapatid mong si Amy Marcos, dahil ikaw ang pinakamataas sa kanya, no, dahil ikaw ay isang presidente, kahit anong ganda ng kanyang performance at pangit ng iyong ginagawa, ang nangyayari, nadadamay ngayon si Senator Amy Marcos. Yan ang malinaw niyang sinabi. Di ba? Oh. And said this week that her brother's low performance ratings are affecting her election campaign. Doon po sa mga sa mga solid Duterte na ayaw na at na-traumatize na sa Marcos family name. Marcos family name ha. Sa magkakapatid po, tatandaan natin mabuti, hindi po yan pare-pareho. Hindi pare-pareho ng galing, hindi pare-pareho ng pag-iisip, kahit nanggaling yan sa isang magulang. Very clear po yan. Masaya ako na nakakita ko na may magkakapatid na pare-pareho may pagmamalasakit sa isa't isa. Masaya ako na merong magkakapatid na isang prinsipyo, isang paninindigan. Yan maayos yan na palaki. Kasi mismo rin yung magulang, definitely, naging example para dito sa mga batang to, sa mga anak nila. Pero hindi rin naman po natin, syempre, madedeny yung fact na meron din naman pong magkakapatid na may kanya-kanyang pag-iisip. One very good example sa nakikita natin sa pamilya Marcos. Tingnan nyo naman ang style ni Bongbong Marcos. Tingnan nyo ang style ni Amy Marcos. Yung dalawa niyang kapatid na si Irene at saka yung isa yung bunso, iba rin sila. Gusto nilang pribado ang kanilang buhay, hindi sila pinag-uusapan ng publiko. Hindi gaya nito ni Amy at saka ni Bongbong, kahit lahat sila magkakapatid lumaki sa isang political inclined family, still may mga magkakapatid na piniling maging tahimik ang buhay, malayo sa buhay politika. Samantalang itong si Amy at si Bongbong, kitang-kita naman po natin. No? Ever since, kahit nga mag-throwback tayo dun sa pelikula, balikan nyo po yung Made in Malacanang. Panoorin nyo pong mabuti. Sino po ang decision maker dun sa Made in Malacanang? Hindi ba si Amy? Panoorin nyo mabuti at dun nyo marirealize that Amy is a true leader. Inilalapit ko po sa inyo si Amy Marcos. Huwag po sana natin siyang timbangin dahil siya ay isang Marcos. Timbangin po natin siya dahil yung magandang performance niya sa Senado, talaga namang hindi mo matatawaran. Yun yung pinaka-bulk ng katrabaho niya bilang senador Hindi lang gumawa ng mga batas, pero nag-imbestiga, nag-scrutinize, nagbatikos. Hindi naman po natin yung maaalis. Ngayon, ang kinasasama ng loob ng mga Duterte supporters, bakit daw wala man lang binigay na statement si Senator Amy? Nag-release na pa ako ng video kahapon. Nagpaliwanag doon, nagsabi doon, nagkwento doon si Direk Daryl Yap kung ano nga ba ang nangyari naman kay Senator Amy Marcos ng March 11.
'Di ba? Kung tutuusin, kung walang pakialam si Amy Marcos sa nangyayari kay PRRD, bakit sa tingin nyo ini-endorso ngayon ni VP Sara itong si Senator Amy Marcos? Dahil kasama siya sa bilang, dahil si Senator Amy Marcos ang isa sa mga, sabihin na lang natin, hindi boboto ng impeachment sa kanya? I really don't think so. Kung babalikan natin yung senador, yung sinabi ni Direk Daryl Yap kahapon sa kanyang statement online. Ang nag-uusap po si VP Sara at saka si Senator Amy. Kung wala talagang pakialam, itong si VP Sara, ay si Senator Amy Marcos sa nangyari kay PRRD noong March 11. Sa tingin nyo ba i-endorsohin ni VP Sara si Amy Marcos? Hindi nga natin alam na nagpunta pala siya ng Leyte para protektahan ang mag-asawang Gomez dahil sa pagiging pro-Duterte nila. Hindi natin alam na yung araw pala na yun, habang nangyayari yun kay PRRD, kaliwat kanan ang pagtawag ni Senator Amy Marcos. I've been fighting for the Marcoses since 2022 election. I never had an opportunity to meet Senator Amy Marcos. But I always believe in what she can do and what she have done so far. No? Yung respeto, yung paniniwala ko sa galing niya is intact pa rin. Although kasama ninyo, nalulungkot din ako at hindi rin ako ganun kasatisfied. Diba? Na pagdating sa kapatid niya, hindi niya kayang lumaban head-on kay Bongbong Marcos. Pero may punto siya sa sinasabi niya rito. Base na lang din sa nakuwento sa amin, sa akin, ng iba't ibang taong nagtatrabaho sa loob ng Malacanang. Sabi dito ni Senator Amy Marcos, sa kanya ko na lang, sa totoo lang, sa kanya ko na lang hihintay yung confirmation na ang nagpapatakbo ng administrasyon ay hindi na si Bongbong, kundi si Romualdez at si Araneta. Now it's out in the open. Now we can discuss this. Alam niyo naman si Senator Amy Marcos, pag yan nagbuka ng bibig at may inakusahan, may pinangahawakan yung matinding ebidensya. Ngayon, ang tanong naman natin kay Senator Amy Marcos, bakit mo naman nasabi na si Romualdez at si Araneta ang nagpapatakbo ng gobyerno? Ano ang hawak mo na merong pagpapatunay tungkol dyan sa iyong pronouncement? 'Di ba? Yun naman ang importante sa atin May matibay na ebidensya sa mga statements ni Senator Amy Marcos. Basically, this will gonna be a developing story. Gusto natin marinig yung mga susunod niyang sabihin. And konting lambing ko lang sa inyo. Pag-isipan yung mabuti. Sa mga hindi gustong bumoto kay Senator Amy Marcos. Ako po, I'm telling you 100%. Nirerespeto ko po yan sa inyo. I mean, nirerespeto ko yung decision nyo if you don't want to vote for her. However, this is what I'll ask you to do. Go over and compare. Panoorin nyo na lang po yung Made in Malacanang. Doon yung makikita kung anong klaseng decision maker itong si Senator Amy Marcos at bakit kailangan natin siya na manatili sa Senado. Kung mapapansin nyo, dahil siya ay isang presidential sister, pinangingilagan din po siya ng mga sekretary ni Bongbong Marcos. No, kahit papaano, may resistance. No, hindi mabait si Senator Amy, pero alam mong palaban din. No, nangingilala pa rin naman yung mga tao sa loob ng Malacanang pag si Senator Amy Marcos na ang pumopronta. Dahil alam naman natin na itong si Senator Amy Marcos, kaya niyang komprontahin kahit sino pa yan. Napatunayan na natin yan sa kanyang Senate hearing tungkol sa
padala kay kay PRRD sa dahig. Pag-isipan niyo pong mabuti sa mga hindi po gustong bumoto kay Senator Amy. Siya man ay isang Marcos, pero siya ay ibang klase Marcos. Siya ang tunay na Marcos. No? Pag-iisip, galaw, desisyon. Very much ang kanyang ama. Anyway guys, again, maraming sa panonood. maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at bigyan niyo ako ng inyong saloobin tungkol dito sa ating discussion ngayon. No, hindi naman po ito malalim. Ito ay napakasimple lang, and definitely bigyan mo ako ng rason kung bakit gusto mo at ayaw mong iboto si Senator Amy Marcos. Baka pwede nating mapag-usapan.